Walang kinalaman ng politika rito. Hindi political rally ito. Baka mamaya, hindi naman natin sinasabi na baka samantalahin nila sapagkat malaking rally ito. Baka akala nila kung nandun sila ay, ayun na nga, parang additional points sa kanila sapagkat alam mo, election year ito. Baka maging pokey points daw nila, no? Sana wag yun ang maging unang kadahilanan kaya sila nandun. Opo. Yung magpakitang gilas. Ito ang Wow Trending. Peace Rally ng Iglesia ni Cristo may babala sa mga politikong manggagamit, mga politikong bida-bida, at higit sa lahat yung mga epal na politiko. Base sa update kanina ni Congressman Marcoleta sa Saganang Mamamayan, bawal na pumunta sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo ang isang politiko kung ang gagawin lang naman ito ay hihingi ng suporta sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na pupunta sa Peace Rally. Sa lumabas na update sa balita, sa Davao pa lang, meron ng 500,000 na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang pupunta sa nasabing rally sa Quirino Grandstand. At eto pa, Kingdom of Jesus Christ full support sa Iglesia ni Cristo Peace Rally. Una nang kinumpirma ng ibang mga grupo na tulad ng mga pare, MNLF, mga Muslim, DDS, mga dating PMAers na makikiisa sila sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon pa nga sa mga netizen, nasasali din kami, nakakapiko na, walang makakapigil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Mark my words, ipusta ko pa yung pamilya ko dyan. Wala na ang impeachment ng Tuadcom. Kumbaga sa pasyente nasa ICU na, hinihintay na lang ang oras at sinabihan na ng doktor na tanggapin na lang ng maluwag sa dibdib. Katolik man o Iglesia ni Cristo, Muslim, Incheck, Igorot, etc. Lumabas na kayong lahat. Karapatan ng tao ngayon. Marami na ngayong hindi tama na nangyayari. Get out never afraid po. Grabe, hindi ko na maintindihan itong administrasyon ngayon. Don't be surprised when BBM will one of the guests to the INC rally. They are good on this. Don't be surprised when BBM will one of the guests to the INC rally. They are good on this. This will be his best way to kill the purpose and work it for him instead. Tama lang na lumabas na ang lahat kahit na kanya-kanyang lugar, di naman kailangan sa isang lugar lang. Lahat ng lugar o bayan ng buong Pilipinas lumabas as a participation. Plus kami, nasa social media, nakamonitor kami, makita ng gobyerno na galit na kami. Naiinip ako sa pagbabago ng sistema ng gobyerno. Kailan kaya makakamtan ang maginhawang Pilipinas? OFW at simpleng manggagawa nagpapakahirap para mabuhay ang pamilya. OFW, bayani daw pero pag uwi wala namang makuha sa gobyerno. Maglabasa na pero huwag manggulo sa INC rally. Dito sa Japan, nagrally na at sana ibang bansa simula na din para ipakita sa gobyerno na galit na tayo sa korupsyon na ginagawa nila at sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magtrabaho sila at hindi panay pamumulitika dyan sa Kongreso. Yung sa bill index nila, walang tao. Wala din pa siguro kung. Kasi baka rin merong mag-file ng mga Senate bill, di ba? Wala po, sarado po. Yung tagalinis lang ang pinapapasok sa Senado. Tagalinis ng aircon. Mamaya siguro ko. At saka may nakita ako nagpadala din po ng mga pictures sa atin ko nga, marami na palang mga local government units ngayon ang nagpahayag ng kanila pong pagsuporta rin ko nga, yung pakikiisa nila sa gagawin pong peace rally, national peace rally sa iba't ibang mga lugar. Pero dapat liwanagin natin dyan na ito ay walang kinalaman ng politika rito. Hindi political rally ito. Baka mamaya, hindi naman natin sinasabi na baka samantalahin nila sapagkat malaking rally ito. Baka akala nila kung nandun sila ay, ayun na nga, parang additional points sa kanila sapagkat alam mo, election year ito. Baka maging pokey points daw nila, no? Sana wag yun ang maging unang kadahilanan kaya sila nandun. Opo. Yung magpakitang gilas. Wag na yung ganon. Siguro wag na lang silang kung pumunta man sila halimbawa, kakaway nila siguro. Huwag nang magpakilalay sila si ganito at saka si ganon siguro. Opo. Kasi mga ordinaryong damit lang ang gagamitin. Opo. Ang iba naman kasi kung talagang, kumbaga, ang pahayag nila na pakikiisa sapagkat talagang ang panahon magkaroon talaga dapat ng kapayapaan kong.
gaya din po ng national rallying ito. Oo nga, pero ang sinasabi ko, kasi nga, ang nagiging problema doon, kung paano mo i-isolate yung kanyang pagiging politiko. Tama kayo. Kasi Oo. ipinagpauna natin, ito po ay walang politika rito. Ngayon, kung halimbawa, yung liga ng mga barangay ay dumating doon, para baka mahaluan ng politika yung kanilang, bagamat ang intensyon nila ay hindi, kundi pakikipagkaisa lang, hindi mo mayaalis na maring may mag-isip pa din. Oo. Uy, ano ka lang dyan. Yung mga ganun ba? Ganon, opo. Ang totoo nga kung may nabalitaan ako, iba, may kanya din delegasyon. May mga nag-rent din po ng bus, mga sasakyan galing sa probinsya, at sapagkat narinig nila, open naman ito sa lahat, ay magpapadala po ng delegasyon. Pero maliwanag po na walang halong politika. Yun, Pag sinabing opo. walang halong politika, kahit politiko kayo, basta dyan lang po kayo. Cool lang kayo, gano'n. Opo. At dapat malinaw din sa kanila ang Baka layunin po. mamaya, merong winawagayway na bandera na kami po ay nasa yan. Liga ng mga barangay ng San Pablo, Laguna. Mga ganun. Wala pong, dapat walang ganun, di ba? Opo. Kasi makikita mo na yung politika pag meron ng mga winawagayway na mga kung ano mang bandera dyan. O kaya pangalan ng politiko, no? Oo. Yun. Halimbawa, winawagayway na ganyan. Kung ako po, kumakandidato ng ganito, Nakalagay, winawagayway niya. Nelson Lubao, Jenso Barjaga, Oo, iboto sa ganito, sa ganyan. Wala pong ganon. Walang ganon. Iwasan natin yung mga ganon na maaaring mapuna tayo na kaya lang tayo dumaluron ay para sa ating pansarili. Ayun. Ang sinasabi natin sa rallying ito, tayo'y nandyan hindi para sa atin. Kundi sa pangbuong interes ng ating bansa. Para sa kapayapaan ng ating bansa. Opo. Kasi baka nakalagay, delegasyon mula sa lalawigan ng Tarlac, delegasyon mula sa lalawigan ng Pampanga. Ang nagkakaisang mga ganito ng ganitong lalawigan, pagkatapos meron silang bandera, nagpakuha sila ng pagkatapos at saka ngayon kumukuha ng video, wag sanang ganun. Huwag po rin yung gagamitin yung okasyon na ito sa pansariling pamumulitika. Ayun. Hanggat maaari, Di ba, mas maiwasan nila maganda yung may paliwanag natin ganun. Baka kala nila, libreng-libreng gawin ng ganun. Ayun. Tama-tama itong viral post na ito, Kong, ha? Ano, Basahin ko lang, ha? Itong viral post ngayon. Hindi natin sinasabing walang bandera na. O kung ang nagbandera, sinasabi niya kami po ay nagkakaisa. Walang problema. Basta Kami palaging po ganun ang sentimiento. Unahin ang kapayapaan ng bansa. Ganun, di ba? Oo, ganun. Alam, may dala akong placard. Ako, Jenso Barjaga, iwasan ng Nagkakaisa. bangayan. Ayun, Di ba? pwede Iwasan yan. ng awayan. Pwede. Unahin ng bayan. Basta nakabatay dun sa hinahangad sa tema. natin na pambansang kapayapaan. Huwag awayan. Kundi dapat ay unahin ng bayan. Mga ganyan. Pero kung nagwagayway ka, ako po si kandidato number ganito. Wala yata yun. Hindi ho pwede yan, ha? Lagay yun ang yun, kandidat. Sa ganang mamamayan siguro. Di ba? Sa ganang mamamayan tayo, pwede. Kaya nga tama-tama kung itong viral post na ito, Babasahin ko lang, ha? Sige po. Kung gusto nyo mag-rally at iba layo ninyo, huwag kayong sumabay. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo sapagkat ito pong rally na ito ay national rally for peace para sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano paman. Ibagsak si ganito, i-impeach si ganito. Hindi po. Wala pong ganong agenda. Yan. Yan Sino po may sabi ay yan? sabi ni Jenso Barjaga. Ako ba yan? Ako ba yan? Viral po ito ha. Tama naman. Kasi at least malinaw, di ba? Ganun pala. Baka kasi magka-misunderstood misunderstanding Kaya nga pala. natin ipinapaliwanag. Opo. Lahat po ng magpapakita doon o anumang aksyon ang gusto nyong isangkot doon o itulong sa ngalan ng pakikipagkaisa sa kapayapaan ng ating bansa, huwag pong hahaluan ng iba. Ayun, Yun lang. Alam naman po ninyo yung subject matter ay yung ating pinakamimithi na maiparamdam natin ang pagnanais ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na ma-achieve natin ang pambansang pagkakaisa at kapayapaan. Ayun. Yun, wala nang ano doon. Walang lilihis doon. Kaya ang ating pakiusap, kung meron kayong ibang agenda, magtakda kayo ng ibang araw, no? Huwag sa araw ng Lunes po. Hindi kayo makakontrol, no? At dahil dyan, Jen, pagpapauna na rin natin, doon sa mga motorista, may mga itinakda po ang MMDA na isarang mga kalsada. Ito'y malalaking kalsada ito, ha?
Mula po alas 4 ng umaga sa araw ng Lunes, isasara po ang Katigbak Drive. Lahat ito dyan sa may malapit sa Luneta ito. Okay. South Drive, Rojas Boulevard, mula lang po sa UN Avenue hanggang sa P. Burgos. TM Calao, Bonifacio Drive, mula sa P. Burgos hanggang sa Anda Circle. P. Burgos, from Rojas Boulevard to Top Avenue at ang kahabaan ng Maria Orosa Street. Ayun. So alas 4 po ng madaling araw pa lamang Lunes, sarado Sarado na na po. yun. Sarado na po mga ito. Ayan. Paano yung mga biyahero, yung mga truck? Di ba, malapit lang sa pier yan eh. May mga Alternatibong ruta. alternatibo, may pwedeng likuan. Oho. Binabanggit dito. At may mga nakabantay naman dyan kung saan sila pwedeng dumaan dyan. Pero kung ako dyan, yung mga truck na yan, siyempre, biyahe, mas gawin nyo ng maaga o kaya naman i-reschedule na ng Martes ng umaga siguro, eh baka mahirap yung naipit ka pa doon sa traffic na yan. Ano ha? Ayun. So sana po ay malinaw yan ha. May kinalaman po sa ating event sa araw po ng Lunes. O baka meron pa kayong gusto idagdag kong para at least ay mag-iba tayo ng paksa. Nason? Ano ha? Okay na tayo? O. Ang akin na lang ipakikiusap, kasi ngayon pa lamang kung ay parang may nagbibigay na parang nagdaramdam, o magkukos kayo ng traffic, etc. etc. Unawain niyo po kami. Minsan lang naman ito, na gagawin po yung National Rally for Peace. Unawain niyo na lamang. Wag na sanang Focus ng traffic. Yun daw ang kinakatir ng iba kong. Baka daw, siyempre, iba dyan Anong ay... araw bang wala tayong traffic dyan? Yun na nga po Hindi nga, tinatanong kita. Wala nang araw na hindi traffic sa Metro Manila. Lahat na po tayo sanay sa traffic. Kaya Opo. huwag na po natin gawing yun. Issue. Iparaan na po natin yung isang legitimate na pagtitipon naman. Yan po naman ay nakasalig sa ating saligang batas. Opo. May karapatan po ang sino man na yung to peaceably assemble. Constitutional okay. naman yan. Oho. So yun ho pala, may kaakibat palang batas tayo dito, Yang Kong. Saligang batas yan. Saligang batas mismo. Oho. Ayun. Meron hong isang balita dito, Kong, na maaari sigurong mailatag natin. May kinalaman po sa pwedeng maging box populi natin sa araw na ito. Saan ba hinahanap po kanina pa? Ano ha? Kung Nawala. bibili ka pa ng kamatis o hindi. Hindi. Ay, naku, speaking tungkol sa bagay na yan, Kong, ha? Oo. Yun hong Department of Agriculture pala, mukhang desidido sila na ipatupad talaga yung bagong maximum suggested retail price system at ang layunin daw po talaga nito, mapababa ang presyo ng Di ba mga tinalakay bilihin. na natin yan, Jen? Opo. Natalakay natin, pero mukhang sila Kong, desidido sila na ituloy at sabi ng Secretary Laurel, mukhang para sa kanya, ito ang nakikita niyang magiging solusyon sa sobrang taas ng mga bilihin. Kong. Baka mamaya hindi nila masyadong napag-aralan Opo. yung impact niyan dyan. Sabi nga natin, ang batas na iiral dyan ay batas na hindi ginawa ng Kongreso dyan. Ito ay batas ng kalikasan. Opo. Supply and demand. Kapag ni-restrict mo yan, maraming bagay ang mangyayari dyan. Hindi magpapakalugi kung sino man yung bumili ng mga produkto na yan. Itatago yan sa anumang paraan. So lalong tataas yung presyo. Opo. Hindi niya ilalabas yan kung halimbawa nabili niya na ng ganito pagkatapos pipilitin mo siya na ibenta sa maximum suggested retail price mo na malulugi siya, walang magpapakaluging negosyante rito dyan. Kaya kahit sa anong bansa, hindi pumwede at hindi nagkaroon ng katuparan yung pagbibigay ng suggested siguro, pero hindi nasusunod yan. Ganun po. Suggested, sabi nila, kung hindi man masunod, kasi suggested lang naman yan Ito Suggestion maximum. lang Yan, Mas may matindi maximum ito. Ito nga po suggested talaga, maximum Kong. hindi ka lalagpas dyan. Kung ba nilagyan mo ng modifier yung suggested, nilagyan mo ng maximum, ibig mo Opo. sabihin, may patutupad mo ng ganon. Oho. Lalo lang matatakot yung mga stakeholders ng merkado dyan. Yung pagka pinag-uusapan dito is market forces na pinag-uusapan. Tama. Opo. Mahirap mong yan. Mahirap mong kontrolin yan. Oho. Hindi puwersang
mabuti pa yung stock market. Pwede mo kasi patitigilin mo yung trading. Opo, stock Dito market hindi yan. mo pwedeng Patigilin. Hindi pwede. Halimbawa sa stock market, biglang sumadsad yung halimbawa nagkaroon ng problema. Opo. Bigla ngayon magbebenta lahat yung sasabihin lang suspend mo yung trading. Tigil, tama kayo. Dito, isususpend mo? Palengke. Palengke ito Tindahan ng bigas ito eh. Hindi pwede yun. Ito, ibang ko lang ba? Mag-hoard nila yung mga iba, itatago nila. Pero ito kung paliwanag ni Secretary Laurel, sabi niya, nilinaw po ni Secretary Laurel na hindi magiging price cap ang MSRP. Dahil ito ay gabay lamang upang maiwasan daw po yung profiteering. Ang pagtatakda daw po ng MSRP ay naglalayong tugunan ang mataas na presyo ng bigas sa mga pamilihan. At ito naman daw po makakatulong sapagkat ang 58 pesos na kada kilo po na MSRP upang mapababa ang presyo ng imported na bigas at well-milled rice hanggang 56 kada kilo sa susunod na buwan. Plano po nilang ipatupad ito kung may petsa na January 20. January 20, epektibo daw po ang maximum suggested retail price o MSRP. Ang layon din daw po nito, isa pa sa binabanggit nila, upang matutukan ang pagkapatupad nito at mabantayan ang mga importer at ang mga retailer. Nakipag-ugnayan daw po ang DA sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry maging sa Bureau of Internal Revenue. Ayon naman sa grupong Bantay Presyo ng Department of Agriculture, sa kasalukuyan daw po naglalaro ang presyo ng imported regular milled rice at ng well-milled rice sa Metro Manila mula 38 hanggang 54 pesos kada kilo, habang ang premium at ang special labeled rice ay nasa 48 hanggang 64 pesos kada kilo. Kailangan kasi magtanim ka ng maraming palay para mas maraming bigas. Pag maraming bigas talagang bababa yan. Huwag na nating pagtalunan kung paano ang mekanismo, paano mo ibababa. Sa totoo lang, bibilhin mo yung presyo ng palay. Halimbawa, magkano ba bibilhin ngayon? Hindi ko alam kung 20 pesos. Kasi alam ko last year, 19 pesos per Nelson, kilo. magkano bigas ngayon? Pero bigas. Yung palay muna. Palay. Bibilin mo sa magsasaka. Palagay mo 20 pesos. Opo. Ang reference price mo kasi yung NFA di ba? NFA price, opo. Yung pagbili ng NFA, bumibili ng palay ang NFA. Opo. Palagay mo 19 pesos. Okay? Ang rule of thumb dyan, i-multiply mo yung 1938, yun ang dapat na presyo ng bigas. Okay. O 38. Bakit ngayon naging 58, naging 60? Nako. Nandun yung factor na, nandun yung profiteering dyan. Kaso, inalis na natin yung kapangyarihan ng NFA na siya yung mag-import. Ang nag-import ngayon, Opo, totoo yung kayo. mga kakutsaba ng mga, alam mo na, yung mga departamento natin, hindi natin sinasabi ng lahat sa Department of Agriculture ay ganyan. Ang kanilang secretary, kilala ko yan, gusto niya talagang tulungan ang departamento. Opo. At sa aking palagay, lahat ay gagawin niya para sana maayos ang pamamalakad ng departamento. Ngunit sa aminin at hindi, maraming kasangkot dyan sa smuggling talaga. Talaga hindi maraming mapigil sindikato to. dyan. Totoo po, oo. Kaya hanggat hindi nalilinis yung mga yon at ang mga importer ay nandyan at sila lang ang binigyan ng ganon, yung kasing dapat takitain hanggat maaari, kung pwede nilang kitain yung dapat kitain, parang ulan lang yan dyan Opo. Dapat yung ulan, kung 30 araw ang iuulan ng ulap na yun na nakaabang dito sa ating himpapawid, halimbawa, iulan yan ng 30 araw, hindi yung isang araw lang. Ibubuhos niya, no? Yung smuggler kasi, walang hinay-hinay sa kanya Kung kikitain niya ng isang araw, kikitain niya na doon. Kikitain niya ng 30 araw, parang shear line din yan dyan Oo, totoo. Yan, di ba? Yun ang nagpapalala, yung presyuhan na yan. So, merong namamanipulate dyan sapagkat may kasangkot sa departamento, nandyan ang mga kawatan, nandyan yung mga traders na talagang iniisip nila, pansarili na lang nila. Kaya, kung ang banat mo ay suggested retail price, so gawin mo ng maximum. Gawin mo pang
extra maximum siguro. Wala ding mangyayari. Ganun ho ba? Wala. Tapos, Ha? hindi pa price cap, Kong. Anong ibig sabihin? Suggested nga eh. Kaya kahit anong gawin Wala mong din, modifier, dahil hindi naman batas yun, sino susunod doon? Oho. Oh. Nako. Huhulihin mo sang-ayon doon sa extra maximum halimbawa. Paano mo siyang huhulihin? Oo nga. Hindi, ang akala ko po, Kong, ito na ang pangunahing Kamukha puntirya. ng bantay presyo. Oho. Nandiyan DA, ang bantay presyo. Oo, Totoo yan. nangyari. Anong nabantayan mong presyo? Bantay lang. Oho. Pero hindi na, Nakabantay ka. yun ang nga po. Pero nakapikit ka eh. Parang monitoring lang yung bantay Di presyo ba? nila, Kong. Opo. Yung ang isa po sa gusto ko idagdag dito, Kong, di ba yun ang gustong resolbahin ng super power committee ng Kamara, yung Quinta Committee? Kita? Ano? Kita? Quinta po, Quinta. Quinta Committee Hindi. na pinangungunahan ng mga yan. no? Lilinawin mo kasi ang dinig ko kita eh. May kumita Baka po. yung Kong, yung pagka kumambyo ka. O yung kinta 5. Opo. Oo, di ba yun lima. kay super O committee yung po yan? 6. Ilan? Ano yun? Sixto. Si Sixto, Sixta. Kahit na pagsama-samahin mo na lahat, No ho. kapag ka ang pinag-uusapan is law and supply, and Oh. economics 101 lang ito, Jen. Law of supply and demand. Di High opo. school ka pa lang, alam mo na ito eh. Opo. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo po pwede labanan kung ano yung batas ng supply, kung pag-uusapan ay yung demand. Opo. Ganun lang. Oh. Kasi Gawin natin ang paraan na makapagpundar tayo ng maraming pagkain. Oho. At doon magtatalo yung yung supply and demand. Oo. Sila mismo walang ibang puwersa. Yung mismong supply and demand ang talagang gaganap ng tungkulin niya. Walang magmamando niyan, walang direktor yan. Oho. Oh. Ang presyo mismo ay ay susunod. Opo. Sang-ayon dun sa dami o kakulangan Opo. nung commodity. Oho. Eh di ba nagpasa na ito nakaraan na naipasa na po ng Kongreso yung bagong batas ukol sa smuggling and na yung expanded di ba yun? Kahit takutin mo silang lahat, Jen, Ganun ang ba? sinasabi ko sa'yo. Oo. Takutin mo. Oo. Kasi may halim- kulong na raw yun. O, di halimbawa, tinakot mo, di wala nang nag-smuggle halimbawa. Oo. wala na nag-import. bigas. Wala na nag-import. Walang nag-import. Kasi- saan mo kukunin ng pagkain mo? Eh, disgrasya tayo pag Kaya lalong yan, hindi ganun eh. Oho. Tulungan mo ang industriya. Oho. At sabi ko nga sa'yo, mula sa kanyang subsistence na status, gawin mo siyang isang clustered na pamamaraan na kung saan ay yung economy of scale ang mamamayani. Opo. Ibig sabihin, matitipid ang resources mo, yung production mo mas malaki. Yun ang productivity ng farm mo. Oho. So, halimbawa, ang isang karaniwang farm, sa ngayon, siguro mga 75 kabans per hectare. Kasi yung productivity mababa eh. Opo. Kapag naging efficient ngayon yan, malay mo isang 150 per hectare. Isipin mo yan. Ba, laki na kita, ani? Makikita mo ngayon yan. 150 kabanos po? Kusa na nga alis dito yung mga mandarambong. Kusa na nga alis yung mga kawatan tungkol sa bigas. Wala tayong mapapala dyan. Oho. Parang yung walang iniwan sa anay dyan. Opo. Bakal na inilagay mo doon ano pang makakain niya ron? Aalis at aalis yun. Oho. Hindi mo na kailangan takutin. Hindi mo na sasabihin na suggested retail price ganito. Aalis na yun eh. Oho. Hindi ko, ako, gusto ko idagdag. At alam mo, di ba, ito na naibalita natin noong isang araw, mayroon na pong plano ang Department of Agriculture na magdeklara ng tinatawag na Food Security Emergency. Food Security Emergency para daw po kapag ito naideklara na magkakaroon ng medyo pagkakalma sa sobrang taas daw po ng presyo ng bigas. At sa plano daw pong ito tinitingnan ko po yung... Wag na natin yung plano. Nandyan na halimbawa. Okay. Gawa na. Sige, basahin mo. Ano nakalagay? Teka lang, ha? Hindi, meron na deklarasyon. Opo. Di basahin mo, meron nang umiiral na food security. Food Security Emergency daw po. Paano mo tatakutin? Sige nga. Hindi, kung... Hindi nga, siguro. nagpalabas na nga. Kasi andyan ngayon na. sinasabi mo, pinaplano, inuunahan na kita eh. Oo, andyan Lumabas na yung deklarasyon. Oo.
Mga kaibigan, umiiral na po ang food security. Emergency. Oo. Ano? Parang state of... Oo nga. Di ba paano ano nga nga natatakot? mangyayari? Baka naman matakot sila kung kasi meron ng talagang ano di ba? Food security emergency, matakot na siguro yung mga smuggler. Sus Maria Di ba? Jose po. Mapapasus Maria Josep ka? Hindi, baka naman Okay, ikaw na nga. Oo. Sagutin mo.